Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Claire, 46. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan tong kwento ko, pero siguro ito ang pinaka-honest na maririnig nyo sa akin. Tahimik lang ang buhay ko. Simple, routine. Yung tipong gumigising ako, nagtatrabaho, umuuwi, kumakain ng mag-isa, tapos matutulog. Walang thrill, walang bagong kilig, walang kahit anong gumigising sa dibdib ko. At sa totoo lang, okay na sana ako doon. Sanay na ako sa pagiging Tita Claire, yung palaging tinatawag kapag kailangan ng advice, kapag may gustong itanong tungkol sa trabaho o adulting. Pero hindi ko inakala na darating ang araw na ako mismo ang magpapabago sa mundo ko. At magsisimula yon sa isang taong akala ko, bata pa rin ang tingin ko. Best friend ko ang mama niya. Halos magkapatid na kami. Kaya lumaki si Miko na tinatawag akong Tita Claire kahit hindi naman kami magkamag-anak. Noong huli ko siyang nakita bago sila lumipad papuntang Canada, payat siya, mahiyain, at halos hindi makatingin ng diretso. Parang lagi siyang may hawak na backpack na mas mabigat pa sa kanya. Naalala ko pa nga na minsan, ako pa ang nagbibigay ng tubig kasi nanginginig ang kamay niya kapag may kausap na ibang tao. Ganun ko siya natatandaan. Awkward, inosente, at walang kaalam-alam sa mundo ng mga matatanda. Kaya isipin niyo ang gulat ko nang malaman kung uuwi sila. Excited ako? Oo. Pero yung excitement na pang tita lang, wala akong naisip na iba. Bakit naman, di ba? Bata siya noon. At sa utak ko, bata pa rin siya. Hindi pa ako handa sa kung ano talaga ang darating sa araw na yon. Dumating ang araw ng pagbisita nila. Inaayos ko pa ang mesa, nagpupunas, tinitingnan kung maayos ang sofa. Ini-expect kong si mama niya ang darating. Siya ang palaging nauuna, si Miko ang laging nasa likod, nakasunod lang. Kaya nang may kumatok, lumapit ako nang hindi man lang nag-ayos ng buhok. Relax lang, casual. Pagbukas ko ng pinto, doon ako napatigil. Hindi si mama niya ang nakatayo sa harap ko. Hindi rin yung batang natatandaan ko. Si Miko yon. Pero ibang Miko, mas matangkad, mas may tindig, at may presensya na parang hindi bagay sa batang hinahatid ko noon sa school. Parang bigla akong nawala sa iniisip ko. Hindi ko alam kung bakit parang humaba ang isang segundo. Parang nag-slow motion ang buong paligid. Tita Claire? Yung boses niya, mas mababa, mas steady. At hindi ko alam bakit may dumaan na kung anong init sa katawan ko nang marinig ko yon. Hindi ko alam paano ko mailalarawan. Hindi siya bastos, hindi rin siya mayabang. Pero may kung anong maturity na hindi ko inaasahan. At ang mas nakakabahala, ilang segundo siyang nakatingin diretso sa akin bago siya ngumiti. Yung ngiti na alam mong may alam, kahit wala naman siyang sinasabi. Tita, hindi po kayo nagbago? Ang ganda pa rin ng bahay niyo. Hindi ko alam kung anong problema ko, pero parang may kumalabit sa dibdib ko. Ilang taon ko nang hindi naririnig ang ganong tono. Yung gentle pero may bigat, yung casual pero may tama. At alam kong hindi niya sinasadya, pero ang lakas ng dating. Nag-step forward siya para pumasok. Nang dumaan siya sa tabi ko, ramdam ko ang init ng presensya niya. At sa di ko maintindihan na dahilan, napalunok ako. Nagulat ako sa sarili ko. Hindi ako ganito. Hindi ako yung tipong na-off guard ng isang lalaki, lalo na ng isang mas bata. Pero noon, ramdam kong may gumising na parte ng pagkababae ko na matagal nang natutulog. At kahit anong gawin ko, hindi tumigil yung tanong na, kailan siya naging ganito? Habang nagkukwento sila ng mama niya sa sala, hindi ako makafocus. Paulit-ulit pumapasok sa isip ko ang pagkakatayo niya sa pinto, yung unang nangiti niya, yung paraan niyang tumingin nang hindi iniiwas. At doon ko na-realize, may nangyari sa loob ko na hindi ko kayang tawanan o baliwalain. Kayo ba? Kung biglang bumalik ang isang taong kilala nyo noong bata pa, pero ngayon iba na,
Hindi ba kayo mapapahinto? Akala ko matatapos na sa simpleng pagkagulat ang lahat. Yung parang nagising lang ang katawan ko sa presensiya ni Miko at pagkatapos ay babalik uli ako sa dati kong tahimik na mundo. Pero hindi pala ganun kasimple. Parang sinadya ng tadhana na ibalik siya sa paligid ko para ulit-ulitin ang eksenang hindi ko maalis sa isip. Ilang araw matapos niyang bumisita, bumalik ang pamilya nila sa bahay ko. Errands lang daw, may kailangan kunin, may papeles na kailangang ibigay. Normal, ordinaryo, pero bakit parang may kung anong bumubulong sa akin na hindi magiging ordinaryo ang araw na yon? Lumabas ako sandali para i-check kung nakaparada ng maayos ang kotse nila. Mainit ang hangin pero hindi nakakairita. Tamang init na may dalang kiliting hindi ko maipaliwanag. Paglabas ko ng gate, napahinto ako nang makita ko siya. Si Miko. Nakasandal sa gilid ng kotse, bahagyang hinihingal, hawak ang isang malaking box na halatang mabigat. Pawisan ang sentido niya dahil sa effort. At sa kung anong paraan tumama ang araw sa mukha niya, para bang pinili ng langit ang anggulo kung saan lalabas siyang hindi na bata. At dun ko naramdaman yon, yung biglang pag-init ng batok ko, yung pagbilis ng pintig ng dibdib ko, yung pakiramdam na may sumiklab sa loob ko na hindi ko mapangalanan. Hindi ako nagulat sa itsura niya. Nagulat ako sa reaksyon ko. Napansin niya akong nakatayo roon. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatitig, pero sapat para bahagya siyang ngumiti. Hindi pilyo, hindi bastos, pero may laman. Tita, okay ka lang? Para kang nawala. Yung simpleng tanong na yon, parang may tumama sa sikmura ko. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil alam kong nahuli niya ako. Nahuli niya ang tingin ko. Nahuli niya ang paraan ng pagtigil ko. Hindi ko alam kung paano ako ngumiti pabalik. Puwersado ba? Natural ba? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, sa pagitan namin may kung anong nagbago. Naging mas mainit ang hangin. Mas mabagal ang oras. Mas malakas ang kabog ng dibdib ko kaysa sa trapik sa kalsada. Lumapit si Miko sa akin. Hawak pa rin ang box na para bang wala lang. Pero bawat hakbang niya papalapit, ramdam ko sa talampakan ko. Hindi siya nagmadali. Parang kabisado niya ang distansya na sapat para hindi ako umatras. Pero sapat din para maramdaman kong nandyan siya. Tita, pwede po bang dito ko muna ibaba? Mabigat pala, tumango lang ako. Pero habang binababa niya yung kahon, napansin ko ang paraan ng paggalaw niya. Relaxed, pero may kumpiyansa. Malayo sa batang halos hindi magtaas ng tingin noon. Pag-angat niya ng ulo, doon siya tumingin sa akin ulit. Diretso, walang pag-iwas. At para bang may humawak sa loob ng dibdib ko. Hindi kami nagsalita agad. Hindi ko rin alam kung bakit puro tingin lang ang pinapalitan namin. Pero sa ilang segundong yon, parang nawala ang ingay sa paligid. Walang busina. Walang tao. Walang kaluskos, kami lang. At ang katahimikan na parang may sariling init, tita, seryoso kayo masyado. Napakunot noo ako. Ha? Ano na namang sinasabi mo? Ngumiti siya ng maliit, yung parang nang aasar pero may halong lambing. Kanina pa po kayo tahimik, parang may iniisip kayong malalim. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kasi totoo naman, kanina pa ako hindi makakagalaw ng normal, kanina pa ako naguguluhan sa sarili ko, kanina pa ako hindi makawala sa presensya niyang parang araw. Mainit pero hindi masakit, liwanag pero nakakabulag. Wala, busy lang, sagot ko. Pero alam kong hindi ako kapani-paniwala. At ang mas nakakabahala, mukhang alam din niya. Maghapon kaming magkasama dahil sa errands. Pero iba ang araw na yon. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iiba o pati siya. Tuwing lalapit siya, parang masyadong malapit. Hindi bastos, hindi pilit, pero sapat para maramdaman ko ang init niya. Tuwing may aabutin siya sa tabi ko, parang sinasadya ng kamay niya na dumaan malapit sa braso ko. At tuwing titingin siya sa akin, para bang sinusubukan niyang basahin kung ano ang iniisip ko. At hindi ko alam bakit, pero hinahayaan ko. Pag-uwi nila, tahimik ako sa sala. Nakaupo lang, hawak ang mug na hindi ko naman iniinom. Paulit-ulit tumatakbo sa isip ko yung mga nangyari. Yung ngiti niya, yung paraan ng paglapit niya,
Yung boses niya na may kakaibang lambing. Yung titig niyang diretso, walang takot. At doon ako natigilan. Hindi ko alam kung ako lang ba o may nakikita rin siyang hindi niya sinasabi. Akala ko matatapos na ang lahat sa mga titig, ngiti, at sandaling nagpapainit ng hangin sa pagitan namin. Pero hindi pala yon ang dulo, kundi simula lang. Ilang araw matapos ang nangyari sa driveway, bumalik sa katahimikan ang mundo ko. Pero hindi ang utak ko. Lalo na't bawat oras na nagdadaan, parang mas lumalalim ang alaala ng tingin ni Miko. Isang gabi, tumawag ang mama niya. May naiwan daw siyang envelope sa bahay ko last time. Hindi raw siya makadaan dahil may emergency sa bahay, kaya si Miko na lang ang papakuhain. At doon nagsimula ang gabing hindi ko makalimutan. Nag-doorbell siya. Tahimik ang buong paligid. Gabi na kasi, yung klase ng katahimikang nakakabingi. Pagbukas ko ng pinto, nandun siya. Nakatayo, relaxed, parang walang bahid ng anumang tensyon. Pero ramdam kong may hindi pa tapos sa pagitan namin. Tita, sabi ni Mama kunin ko raw yung envelope. Tumango ako. Tara, pasok ka. Nasa table. Pagpasok niya, napansin ko agad ang paraan ng paggalaw niya. Hindi na yung parang bisita na nagmamadaling umalis. Parang sanay na siya sa loob ng bahay ko. Parang komportable. At ako! Hindi ko alam kung bakit parang humigpit ang hawak ko sa doorknob. Habang naglalakad siya papunta sa mesa, parang sumabay ang ilaw sa bawat hakbang niya. Maliwanag pero hindi nakakasilaw. Dim pero hindi madilim. Parang sakto lang para iparamdam na mag-isa kami sa mundo. Tumigil siya sandali at tumingin sa paligid. Tita, ang sarap dito. Parang ibang mundo, tahimik. Napahinto ako. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi sa paraan ng pagkakasabi niya. Mababang boses, pahapyaw, halos bulong pero sapat para maramdaman ko sa batok. Umupo siya sa sofa ng parang automatic. Ako naman, nanatili sa may lamesa, hindi sigurado kung uupo ba ako o tatayo. Pagod ka? Tanong ko. Ngumiti siya ng konti, medyo, pero kapag nandito, parang hindi. At doon ko naramdaman ang unang kirot ng peligro, hindi dahil natatakot ako sa kanya, kundi dahil natatakot ako sa sarili ko. Nagkwentuhan kami, yung tipong wala sa plano pero hindi mo rin kayang iwasan. Nagsimula sa simpleng kamustahan, nauwi sa mga bagay na hindi dapat pinag-uusapan ng isang tita at isang binata. Tita, bakit parang ang lungkot minsan ng boses nyo? Nagulat ako. Ha? Hindi naman. Napansin ko lang. Parang matagal na kayong mag-isa. Hindi ko alam kung anong sagot ang dapat. Kasi tama siya. Hindi naman ako malungkot, sagot ko. Pero kahit ako, hindi ko kayang paniwalaan ang sinabi ko. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, kahit hindi niyo sabihin. Minsan, halata. At doon ako nang hina. Hindi ko alam kung bakit napakasimple ng mga salitang binibitawan niya, pero ramdam dugo ko ang bawat isa. Tumayo siya, hawak ang envelope. Akala ko aalis na, pero hindi. Lumapit siya, mabagal, parang may sinusukat, parang may hinihintay. Hindi ko alam kung ilang pulgada lang ang pagitan namin nang tumigil siya. Ramdam ko ang init ng hangin sa pagitan namin. Malapit pero hindi malapit, ligtas pero delikado. Tita, ba't parang kinakabahan kayo? Hindi ako kinakabahan, sagot ko, kahit ramdam kong hindi totoo. Ngumiti siya ng maliit, yung ngiting alam mong nakakabasa ng kaluluwa. At doon niya ginawa ang bagay na pinakakinatatakutan ko. Hindi siya humawak, hindi siya lumapit ng sobra, pero tumingin siya, yung tingin na alam mong tinatanggal ka ng depensa. Naramdaman ko ang sarili kong hindi umaatras. Naramdaman ko rin na hindi ko gustong umatras. Walang nagsalita, walang gumalaw, pero ang bigat ng hangin, parang may sariling buhay. Isang tingin, isang paghinga, isang saglit kung saan parang may humila sa pagitan namin. Hindi ko alam kung sino ang naunang gumalaw. Hindi ko alam kung paano kami napunta roon. Basta ang natatandaan ko lang, nagdikit ang noo namin. Mabagal, maingat. Parang parehong natatakot pero parehong hindi tumitigil. Hindi mapusok, hindi bastos. Pero mas matindi kaysa sa kahit anong halik. At doon pumutok ang gabing hindi na namin kayang pigilan. Hindi ko ikukwento ang detalye.
Hindi kailangan, hindi dapat. Pero sasabihin ko lang ito. Alam ng katawan namin ang hindi kayang ilabas ng bibig namin. Tahimik ang buong apartment. Pero ang bawat segundo, ramdam ko. Ang bawat paghinga, narinig ko. Ang bawat paglapit, hindi ko na nilabanan. Walang pangako, walang salita, walang kailangan ipaliwanag. Isang gabi lang. Isang gabing umikot ang mundo ko sa taong hindi dapat gumulo ng buhay ko at nang matapos, para akong gumuho at nabuo ulit sa loob ng ilang oras. Pagmulat ko ng mata, si Miko agad ang naisip ko. Hindi ako sanay na may katabi. Hindi ako sanay na may presensya sa loob ng kwarto ko. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, nakatungo, parang nag-iisip. Nang tumingin siya sa akin, hindi ko mabasa kung anong nakita niya. Tita, uuwi na po ako. Wala nang ngiti, wala nang biro. Pero yung respeto, nandoon. At yung pagkalito, mas nandoon. Hindi ko siya pinigilan, hindi ko rin alam kung dapat. Umalis siyang tahimik, at naiwan akong gising. Nakapikit pero hindi mapakali. Lumipas ang araw, walang message, walang tawag, parang walang nangyari. Pero sa loob ko, hindi ko na maibabalik ang dati. Hanggang isang umaga, habang naghahanda ako para pumasok, napansin ko. Huli na ang araw ko. Hindi ko inaasahan. Hindi dapat mangyari. Hindi dapat posible. Nag-test ako. 1, 2, 3, lahat. Positive. At sa isang iglap, bumagsak ang mundo ko. Umupo ako sa sahig ng banyo, hawak ang test kit na parang apoy. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa sa gulat at takot. Diyos ko, paano ko sasabihin ito? At dapat ko bang sabihin? Akala ko noong nakita ko ang 2 linya sa test kit, iyon na ang pinakamahirap. Pero hindi pala, mas mahirap pala ang mga araw na sumusunod, yung tipong bawat paghinga ko, may kasamang kaba. Bawat paggising ko, may tanong na paulit-ulit na sumasakit sa dibdib. Lumipas ang mga linggo. Tahimik, malamig, mabigat. At ang pinakamahirap sa lahat, iniiwasan ko si Miko. Hindi dahil galit ako. Hindi dahil may ginawa siyang mali. Pero dahil sa tuwing naiisip ko siya, nararamdaman ko ang lakas ng pagtibok ng puso ko at ang bigat ng lihim na hindi ko kayang bitawan. Kahit pilit kong iniiwasan, hindi nawawala ang mga balita tungkol sa kanya. Nakikita ko mula sa social media ng mama niya. Bagong trabaho, bagong routine, bagong mundong tinatahak. May mga picture pa siya na nakangiti, nakaayos, parang mas matured pa ngayon kaysa nung gabing kasama ko siya. May caption pa na, "First week sa trabaho, excited for this new chapter." At doon ako natahimik. Kasi habang ako, nalulunod sa takot at tanong, si Miko naman, nagsisimula ng bagong buhay. At may isa pang bagay na tumiklop sa dibdib ko. May nililigawan na raw siya. Isang office mate. Fresh start daw. Bagong simula. At habang mas nagiging masaya ang mundo niya, mas bumibigat ang sikretong dala ko. Gabi-gabi, habang nakaupo ako sa kama, hindi ko mapigilang mag-isip. Dapat ko bang sabihin sa kanya? May karapatan ba siyang malaman? Oo, meron tao siya. May future siya. At may parte siya rito. Pero, kapag sinabi ko, mababasag ang mundo niya. Baka mawala ang career niya. Baka magulo ang relasyon nila ng mama niya. Baka tingnan niya akong iba. Gaano man kalalim ang respeto niya sa akin noon. At higit sa lahat, hindi ko alam kung kaya kong panindigan ang mga posibleng mangyari. Hindi rin ako sigurado kung gusto ko bang maging konektado pa kami. Hindi ko naman ginusto ang mangyari. Hindi ko plinano, hindi ko hinabol. Isang gabi lang yon, isang gabing hindi namin pinaghandaan, pero may kapalit, at yung kapalit, isang buhay. Habang lumilipas ang mga araw, iniisip ko rin kung ito ba ang karma ko. Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit sa ganitong paraan? Minsan iniisip ko, baka ito ang parusa sa paghawak ko sa isang damdaming hindi ko dapat hinawakan. Sa pagbukas ko ng pintuan na hindi naman dapat buksan. Sa pagbigay ko sa isang sandaling hindi ko naman dapat pinatulan. Hindi ko iniisip na masama akong tao. Pero minsan, kahit hindi ka masama,
May mga pangyayaring nagagawa mong hindi mo inakalang gagawin mo. At minsan, sa isang iglap, doon ka mababago. Isang gabi, habang naglalakad ako palabas ng convenience store, doon ko siya nakasalubong. Hindi ko inaasahan, hindi ko rin nais. Pero heto, nasa harap ko siya. Tita Claire? Ang ngiti niya. Malambing. Walang bahid ng bigat. Parang hindi niya alam ang bagyong dala ko sa dibdib. Everything okay? Tanong niya. At doon ako parang nalaglag mula sa mataas na gusali. Bumigat ang dibdib ko. Nanikip ang lalamunan ko. Para akong nabingi sa sarili kong pintig. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin ang totoo. Gusto kong ibulong sa kanya ang lahat. Pero pag angat ng lahbe ko, walang lumabas. Hindi ko kinaya. Imbes na magsalita, napaatras ako. Huminga ng malalim. At naglakad palayo. Hindi ko man lang nagawang lumingon. Pag-uwi ko, hindi ko mapigilang umiyak. Hindi dahil sa hiya. Hindi dahil sa nangyari. Kundi dahil sa bigat ng tanong na hanggang ngayon, hindi ko masagot. Ano ba ang tama? Ano ba ang dapat? Ano ba ang makakapagligtas sa amin? Sa kanya? Sa akin? Sino ba ang dapat kong unahin? At habang nakahawak ako sa tiyan ko, doon ko naramdaman ang katotohanan. Hindi na ako pwedeng magpanggap. Hindi na ako pwedeng umalis. At hindi rin ako pwedeng basta na lang magsinungaling. Pero hindi ko rin alam kung kaya kong guluhin ang buhay niya. At ngayon, heto ako. Kausap kayo. Umaasa na, kahit papaano, may sagot kayo sa tanong na bumabagabag sa akin. Kayo, kung nasa sitwasyon ko kayo, sasabihin niyo ba ang totoo? O mananahimik kayo, kahit ang kapalit ay konsensyang hindi makatulog? Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.